Sandro Marcos, grabe, sinusunod na ang yapak ng lolo na si Ferdinand E. Marcos Sr. Kung buhay pa ang dating Pangulo, siguradong magiging proud ito sa apo dahil dito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sandro Marcos, sinusunod ang yapak ng lolong si Ferdinand Marcos Sr. Alam mo yung pakiramdam na may ginagawa ang isang tao na hindi mo pa lubusang naiintindihan. Pero kahit hindi mo pa alam ang kabuuan, ramdam mo na may malaki itong epekto. Ganito ang nangyayari ngayon. May isang batas na ipinasa, pero hindi lang basta batas. Hindi ito simpleng proyekto na lilipas lang sa headline. Ito ay bunga ng tinig ng taong bayan. Therefore, bawat letra at probisyon nito may hugot mula sa tunay na pangangailangan. Pero teka, bago natin himayin ito, isipin mo muna, kung buhay pa ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., paano kaya siya magre-react? Marahil tataas ang kanyang noo, may bahagyang ngiti at sasabihin sa sariling, iyan ang apo ko. Hindi ito basta pagmamalaki ng pamilya, ito ay pagpapatuloy ng isang pananaw na ang kalusugan ng Pilipino ay pundasyon ng matatag na bansa. Pero paano naging ganun kahalaga ang batas na ito? Ating matatandaan na ang Philippine Heart Center ay itinatag at in-establish ito ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Kasi hindi lang ito tungkol sa gamutan kapag may sakit na. Layunin nitong pigilan ang sakit bago pa ito kumapit. At ito ang ginawa ni Congressman Sandro Marcos. Ang Philippine Heart Center for Disease Prevention and Control Act ay kanyang pinagtibay na parang bantay na laging nakamasid, handang protektahan ang bawat Pilipino mula sa mga panganib ng sakit sa puso. Pero hindi rito nagtatapos. May mas malalim pang kwento. Inspirasyon nito ang mga boses ng mismong mga tao, mga manggagawa na gustong manatiling malakas para sa pamilya, mga estudyanteng nangangarap ng mahabang buhay para tuparin ang pangarap, at mga magulang na ayaw maranasan ng anak ang hirap ng pagdadala ng malalang karamdaman. Pero alam mo ba kung ano ang pinakakaiba rito? Hindi lang ito nakatuon sa paggamot, kundi sa edukasyon, preventive care at research. Parang isang komprehensibong kalasag laban sa sakit. Therefore, bawat Pilipino ay may tsansang mamuhay ng mas mahaba at mas malusog. At habang pinapanood natin ito, unti-unti mong naunawaan. Hindi lang ito basta batas, isa itong pahayag, isang pagpapatuloy ng isang misyon na sinimulan dekada na ang nakalipas at ngayon ipinagpapatuloy ng kanyang anak at ng kanyang apo para sa susunod na henerasyon. Kaya kung buhay pa ang dating Pangulo, sigurado kong titindig siya sa galak at sasabihin, tama ka Sandro, ipinagpapatuloy mo ang laban para sa bawat puso ng Pilipino. Pero alam mo ba, habang pinag-uusapan natin ang pagpapatuloy ng yapak ng isang lider, may mas mataas pang pamantayan na dapat nating tularan. Hindi lang ito tungkol sa politika, batas o kasaysayan, pero tungkol sa kung paano natin itataguyod ang mga susunod na henerasyon. Kasi kahit gaano kaganda ang batas, kung hindi natin tuturuan ang kabataan sa tamang direksyon, mawawala rin ang saysay nito. Therefore, kailangan nating bumalik sa pundasyon na itinuro sa atin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. At sino ba ang pinakamainam na halimbawa ng daan na iyon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang siya nagturo ng kabutihan, kaibigan, siya mismo ang kabutihan. Hindi lang siya nagpakita ng pag-ibig, siya mismo ang pag-ibig. Pero hindi sapat na kilalanin siya lang sa salita. Dapat ituro natin siya sa gawa. Therefore, kung gusto nating magkaroon ng mga lider na may puso para sa bayan at puso para sa Diyos, kailangan nating turuan ng mga kabataan na si Jesus ang sentro ng lahat, mula sa paraan ng paglilingkod hanggang sa paraan ng pamumuhay. Kung gayon, ang tunay na pamana ay hindi lamang batas na makakaligtas ng buhay, kundi pananampalataya na katuon sa ating Panginoong Kristo na magliligtas ng kaluluwa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa kabila, Panginoon, na mga pamantayan dito sa aming mundo ay ang pamantayan niyo po rin ang dapat naming sundin
na inyo pong binabanggit, Panginoong Diyos, na ang pagtitrain sa mga kabataan ay dapat nakasentro sa karakter ng aming Panginoong Yesus, dahil kung lahat, Panginoon, ng kabataan ay nakasentro sa aming Panginoong Yesus, ay magiging maganda po at maayos ang aming pamayanan. Salamat po, Panginoong Diyos, na inililigtas niyo po ang bawat kaluluwa ng bawat isa. Amin po isinusuko ang aming buhay sa inyo mula ngayon at magpakailanman. Tanggapin niyo po kami at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.